Hola mga amigo, pauwi na kami ng Grand Cache mula Edson, Alberta. Yung Grand Cache hanggang Edson ay 232 kilometers, 80 kilometers Edson to Hinton, then another 144 na kilometers from Hinton to Grand Cache, Alberta. Naglalakbay tayo dito sa Highway 16 patungo ng Jasper area, Hinton, Belmont, kapag dire-diretso papunta ng British Columbia. Natapos na naman ang masayang weekend kasama ng mga kaibigan, ng ating mga kaagapay sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kaibigan na nagbibigay ng saya, nagbibigay ng advice sa isa't isa, nagtutulungan, nagdadamayan, at iisa ang goal sa buhay, ang ipagpatuloy ang livelihood para sa pamilya. Lahat naman ng mga OFW, Overseas Filipino Workers, na kagaya ko, kahit kami dito ay immigrant, ay iisan lang din naman ang hangad: makapag-impok, maghanap buhay, makapag-impok, makatulong sa pamilya, bahagi ng kaunting kinikita sa ating mga extended family sa Pilipinas. Wala akong nakita or nakasalamuhang tao na hindi hinangad ang pagtulong sa pamilya at pagdamay sa mga kapatid, pag-ahon sa kahirapan. Palaging kapag umaalis tayo ng Pilipinas, ang ating hangad ay ang makaahon sa hirap, makausod sa araw-araw na pamumuhay, ang buhay ng bawat isa. Kaya tayo nandito sa abroad tayo ay hindi gaanong gusto yung pamamalagi sa Pilipinas, kaya pinili natin yung pag-a-abroad. At ang masasabi ko lang, hindi lahat ng nag-a-abroad ay kailangan ng pera. Hindi lahat ng nag-a-abroad ay hangad ay makapaghanap buhay dito, makapag-impok, then uuwi at doon magpo-for good. Sa gaya ko na hindi naman kami laking mayaman, di naman nakakaangat yung buhay namin sa Pilipinas, alam kong itong abroad lang ang paraan para sa akin. Para sa akin lang yun. Itong abroad lang ang madaling paraan sa akin sa hanap buhay, magandang pagkita ng pera, dahil sinubukan ko rin naman na mag-apply sa Pilipinas, pero ako ay kinapos ang swerte. So kumapit ako sa pag-abroad, sinubukan ko ang pangingibang bansa, at dito ko natuklasan ang buhay na ginugusto ko, buhay na pinapangarap ko, buhay na dating pangarap ko lang marating, yung mga pinapangarap lang nating marating na mga lugar, pangarap lang nating maka-experience iba't ibang bagay, iba't ibang experience sa bawat araw. Ang ating ma-encounter, maraming malulungkot na bahagi ng ating buhay, maraming masayang bahagi ng ating buhay, at lahat yan ay mararanasan natin kapag tayo ay umalis ng ating comfort zone, ang Pilipinas. So sa mga nag-a-abroad, maraming mga bagay na kailangang matutunan. Una, pakikibagay sa ating mga katrabaho, pakikibagay sa ating mga amo, pakikibagay sa ibang lahi, pakikibagay sa mga kaibigan na nagkaroon ng puwang sa atin para ipinakita nila yung mabuti sa atin, at naging magkaibigan. Ang kaibigan na ay napakalalim na definisyon para sa akin. So sa abroad, matututunan mo ang makisama, makibagay. Lahat ng kailangan ay
ang adjustment ay gagawin mo para maabot mo yung kanilang level. Kung kailangan mong bumaba para maabot mo yung kanilang karakter, kailangan mong gawin. Kung kailangan mong magpakumbaba, kung kailangan mong mag-adjust, iyon ang kailangan mong gawin para sa iyong masarap na buhay, matahimik na buhay, maraming mga kaibigan na magiging karamay. Ayun ang kailangan mong gawin. Ang buod ng aking sinasabi at ang konklusyon ay maging mabuti at kailangan marunong makipagkapwa-tao, marunong makisalamuha. Yun ang sinasabi ko. Ang ating mga kakayanan, ng ating mga talento ay kayang malinang pa sa ibang bansa. Maaring pumunta tayo sa ibang bansa, wala tayong alam. Gaya ko, wala akong alam pag-ooperate ng mga sasakyan, ng mga makinarya, ng mga makina, ng mga ginagamit sa produksyon. Pero yan ay natututunan. Ikukumpara ko yung karakter ng tao, ang sinasabi kong karakter, yung behavior, yung iyong pag-uugali. Ang pag-uugali ay mahirap matutunan yan. Kung ikaw na talaga ang karakter mo ay ganyan, mahirap nang baguhin, mahirap magkunwari, mahirap maging magbait-baitan kung hindi ka naman mabait, mahirap maging matulungin kung hindi ka naman likas na matulungin. So ikukumpara ko yan sa talento, yung karakter ng tao. So ang masasabi ko lang, kapag sa ibang bansa o kahit nasa amang panig tayo ng mundo, kapag tayo maging mabuti, it goes a long way. Malayo ang ating mararating. Ang ating talento, ang mga kakayahan, bagong karanasan, bagong mga kaalaman ay madali yang matutunan. Tayo pa, Pilipino tayo. Kapag tinulungan ka ng mga dinatnan mo sa trabaho, iginabay ka, matututunan mo sa isang araw, isang linggo, isang buwan, hanggang dumating yung oras na parang laro-laro na lang sa iyo yung trabaho. Pero ang sinasabi ko na comparison ko sa talento, sa bagong kaalaman ay ang iyong behavior. Kapag ang iyong pag-uugali ay hindi maayos, yan ang pinakamahirap na kalaban ng sarili mo. Kailangan na wala lahat sa iyo, lahat hahanapan mo ng kapintasan ng isang tao, hahanap ka ng paraan para mainggit, hahanap ka ng paraan. Dapat hindi tayo ganun. Lahat, kung nasa malayo tayo, piliin natin ang maging mabuti at nasa ayos ang ating pag-uugali. Kung hindi naman tayo sanay na ganun ang ginagawa natin, pilitin natin na mag-blend sa iba. Huwag tayong maging makasarili. Yung iisipin natin yung ating pansariling kaligayahan, pag-iisipan natin yung ibang tao, yung ating mga katrabaho, hayaan natin silang dumiskarte ng diskarte nila. At yung diskarte mo naman ay ipagpatuloy mo kung ano sa palagay mo yung tama at makakabuti sa'yo, yun ang gawin mong diskarte. At huwag mong pakialaman ang diskarte ng iba. Kanya-kanya tayo ng diskarte sa buhay. Kanya-kanya tayo ng kung papaano natin mapapabuti ang ating sarili, papaano natin maiisa-ayos, papaano tayo makaka-get by, papaano tayo makaka-agdon sa pang-araw-araw, papaano tayo makakaraos sa ating pang-araw-araw na buhay. So, sa ngayon, yung topic ko na to ay yung pangingibang bansa. Pag hubog sa iyong sarili, maaring umalis ka ng Pilipinas, hindi pa masyadong ganap ang iyong mga karanasan. Bago ka palang nakatapos ng pag-aaral, bago ka palang humiwalay sa iyong mga magulang at mga kapatid, kailangan sa makakabasa, sa makakapanood ng video kong ito sa pag-abroad, piliin nyo lang maging mabuting tao. At yung isang word na yan ay makakasurvive ka na sa abroad ng maayos, maligaya, masaya,
Dahil kung kung ikaw ay mabuting tao, marunong kang makakibagay, marunong kang makisama, napakadali ng buhay. Lalapit sa iyo yung mga kapwa mong mabuting tao din. Magkakaroon ka ng maraming kaibigan, magkakaroon ka ng maraming kaagapay, magkakaroon ka ng mga tao na magiging bahagi ng iyong buhay at ituturing mong kapamilya. Ang kapamilya ay hindi lang sa pamamagitan ng kadugo natin. Minsan ang pagiging kapamilya ay masasabi rin natin na natagpuan lang natin bilang estranghero. Hindi yan ay blessing ng Panginoon, ibinigay sa atin para maging kasundo natin, para maging kasangga natin, para maging kaibigan natin, at yan ang karamay natin sa dusa, sa ligaya, sa lahat ng mga pagsubok. Kapag may kaibigan ka at tinuturing ka niyang kaibigan, itinuturing mo rin siyang kaibigan, maganda ang kalalabasan. Hindi ka masyadong may stress, hindi ka mag-i-struggle, at kahit man lang emotional support, nandyan ang tunay na mga kaibigan. So, ipagpasalamat natin palagi sa Panginoon ang mga biyaya na mga taong dumarating sa ating buhay. Ang mga taong dumarating na yon na mabubuti, mababait, nagkakaroon ng bahagi sa ating buhay ay biyaya ng Panginoon. At salamat sa mga dumarating sa akin na mga kaibigan na mga mabubuti. Hindi naman mapeperpekto ang tao. Mahalin mo ang kaibigan mo sa kanyang negatibo at positibong pag-uugali. Walang taong perpekto, walang taong 100% na ugali ay mabuti. Palaging merong negatibo. So mahalin natin ang lahat, i-adjust natin ang sarili natin kung kailangan, at palaging ipag-pray natin yung ating mga kaibigan na minsan nalilihis, minsan may negatibong pag-uugali. Lahat yan kailangan nating tulungan, damayan, at bigyan ng atensyon. Minsan may mga kaibigan tayo na sa isang banda 50% napakabuti, pero may 50% din naman na negatibo sa kanya. Minsan kailangan nating ituwid kahit 5%, kahit 10%, ipaalala, ipaabot sa kanya kung hindi abot ng kanyang pananaw. Ang gusto nating ipahiwatig na mabuti, sabihin natin. Huwag tayong mahiya, kaibigan natin yan. Sabihin natin kung anong totoo. Hayaan natin silang masaktan yung kalooban, pero kung yun ang totoo at makakapag sa ayos ng kanyang pag-uugali at pagkatao, gawin natin. So, ayun na lang ang masasabi ko. Malayo na ang aming narating mula Edson. Malapit na tayo sa halfway. Siguro yung video ko na to ay over 10 minutes na. So, God bless. Topic 106. Salamat po sa pagtutok sa aking channel, sa aking profile. Maraming salamat po sa followers, sa new followers, sa family, sa relatives, sa friends po. Ay God bless po sa ating lahat, at mabuhay tayong lahat, at panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran, at patnubayan tayong lahat. Ingatan sa ating araw-araw na ganap. God bless everyone. Cheers!